Shalom mga kapatid. Shalom. Isang pinagpalang araw ng Martes mga kapatid. At pinabati natin yung mga lagi natin kasama dito. Maging yung mga dumadaan lang or pamaminsan-minsan ay dumadaan sa atin mga kapwa natin Katoliko at iba natin mga separated brethren. So sa umagang ito, magpasimula na tayo as we will pray for a while. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Lord, we thank you for this morning, and we entrust you this day as we do this ministry. Bless us and guide us and speak to us. And we are claiming your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, that our weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and taking every thought captive in obedience of Christ. In Jesus' name we pray. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom mga kapatid. Medyo late na naman tayo ngayon. So, okay. So, our Gospel of today, mga kapatid, is taken from the Gospel according to Saint Matthew, chapter 5, verses 13 to 16. Glory to you, Lord. You are the salt of the earth, but if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden, nor do they light a lamp and then put it under a basil basket. It is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good work, good deeds, and glorify your heavenly Father. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Ayan. Talagang nasa transition pa rin tayo ng ubo mga kapatid. So talagang yung weather biglang nag-shift na mainit din, maglamig. Yan, that is the time na nagkakaroon tayo ng pagkakasakit, pag-ubo. So, test mic 1, 2, 3. Kamusta ang audio mga kapatid? Okay, binabati natin yung mga regular nating mga nakakasama, si Kuya Joseph Jun Quijano, si Kuya Robin Nunez, si Mr. Faith, at yung iba pa nating mga kapwa Katoliko na from time to time ay dumadaan sa atin at nakikisa sa atin. So, yan. So, ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay sinasabi na So, ang Ebanghelyo ngayon, sinasabi ng Panginoon na tayo raw ang asin. Dito sa verse 13 na tayo yung asin ng sanlibutan. So, sa mga nagluluto or sa atin, kahit hindi tayo marunong magluto, maintindihan natin kung gaano kahalaga yung asin sa atin mga kapatid, di ba? So, kung walang asin, makikita natin na ang hirap ng hindi natin malagyan ng asin yung pagkain kasi walang magiging lasa mga kapatid. So, ganoon kahalaga yung asin. At hindi ito sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo na para wala lang. Ibig sabihin, sabi niya dito, you are the salt of the earth. Tayo ang asin sa sanlibutan.
So, ibig sabihin, tayo ng mga mananampalataya, tayo ng mga Kristiyano, tayo yung nagbibigay ng lasa, nagbibigay ng supposed to be ng kasiyahan or kagalakan, mga kapatid. Part tayo ng asset, and we are not a liability. Ganun, in short, ganun mga kapatid. You are the salt of the earth. Kasi try to imagine kapag kumain ka na walang asin, talaga ang hirap mga kapatid. Subukan mong kumain ng kanin, kahit yung halimbawa kakain ka ng kanin, walang ulam, tapos kanin lang, purely kanin lang. Okay lang siya kung tutong, mga kapatid. Okay? Kung tutong yung pagkain, pwede na kahit walang asin, pag tutong, mga kapatid, maramdaman mo yung lasa. Pero kung ang kanin ay plain na walang tutong, kanin lang, parang ang hirap lununin, mga kapatid. Pero kapag may asin, kahit kanin lang yan, mga kapatid, makakain ka, makasurvive ka. Ang ulam, kapag walang asin, ang hirap din, mga kapatid. Talagang hahanapin mo talaga yung asin. Diba? So, ibig sabihin, napakahalaga ng rule ng asin. Kaya sinabi ng Panginoon dito, sabi niya, you are the salt of the earth. At isa pa sa katangian ng asin, mga kapatid, is nakakapag-preserve siya ng pagkain. Kaya nga, kung naalaala niyo sa mga matatanda dyan, may edad na, ang asin ay yung tinatawag na nakakapagbuburo or nakakapag-preserve siya ng pagkain. Ayan, mga kapatid, nakakapag-preserve. Kaya yung isang pagkain ay tumatagal. Lalo ng panahon na yun, na wala naman talagang refrigerator. Di ba? So yung asin, sa amin dati nakaranas ako na yung isda talagang ay inilulubog. Yung tinatawag na buro, inilulubog sa asin, mga kapatid. Kaya talagang tumatagal yan. So ibig sabihin na tayo ng mga mananampalataya, tayo ng mga Kristiyano, ay nagpipreserve ng daigdig na ito into corruption. Di ba? Kapag ang isang pagkain hindi ma-preserve, makukorrupt, masisira. So kung wala yung presence natin ng mga Kristiyano sa sanlibutan, this world will be corrupted. Bakit? Di ba? Bakit? Tingnan nyo ngayon, yung mga tao na ayaw nila magpasakop, Mr. Faith, thank you, magpakasakop sa kalooban ng Panginoon, di ba? Kasi ang kinakausap dito, tayo ng mga mananampalataya. Kaya tingnan nyo yung mga tao na ayaw magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Ano yung pamantayan nila? Ano yung standard na i-apply nila sa sanlibutan? Di ba? Kahit yung tingnan nyo yung politics natin. Kapag ang mga politiko na ito ay wala talagang totoong pagmamahal at pagkilala sa Panginoon. Di ba? Andun yung corruption. Andun yung kabulukan. Pabagsak ng pabagsak. Ayan, thank you. Amen for the... Amen, Bea. Pabagsak ng pabagsak yung ating mundo, yung ating bansa. Kasi kung yung mga tao na nilalagay natin sa politika ay kung ano-ano yung mga panukala na kanilang gagawin, then we are going into the pit, mga kapatid. We are going into corruption. Kaya nga, as much as possible, ay yung ibinubuto natin is mga tao na totoong may pagkakilala sa Panginoon. Kaso lang, iba ang nangyayari. Father Jason, salamat Father Jason Dumandaan. Di ba? Kaya nga dati naalala niyo si Among David, si Amo, yung taga Pampanga, pari, tumakbo sa politika.
Di ba? Kasi nakikita niyo yung corruption. So tayo naman Kristiyano, bilang mga asin, ang ating katungkulan is to preserve the world from corruption. Kasi kung wala tayo, yung pamamahalain natin sa ating mundo or mamamayani sa buong mundo is mga taong walang pagkakilala sa Diyos, ano mangyari? Di ba? Pupunta ang ating mundo into corruption, chaos, mga kapatid. Kaya napakahalaga ng asin. Sabi ng Panginoon, you are the salt and of the earth. Ibig sabihin, preserver tayo ng mundo into corruption. Ibig sabihin, kung salt ka, you're not supposed to be part of liability. You're not supposed to be a part of corruption. We are preserver of the world. We are preserver our community from corruption. Kaya hindi tayo part ng liability. Part tayo ng, hindi tayo part ng liability, part tayo ng asset, mga kapatid. Pag sinasabing, you are the salt of the earth, part ka ng pagsusolve ng problema, but you are not part of a problem. Pinipreserve natin ang daigdig. Pinipreserve natin ang community natin. Tingnan niyo yung mga godless community. Di ba? Pumunta ka sa isang mga godless community, di ba matatakot ka? Kasi kung wala silang Diyos na kinikilala, ano mangyari sa'yo? Pag pinatay ka nila, wala naman sinasabi sila, wala naman silang batas. Ang batas lang na maaring katatakutan nila kapag mahuli sila ng gobyerno. Ay, kung wala silang kinikilala ng Diyos, it doesn't matter mapatay ka nila, wala naman silang takot. Hindi naman sila natatakot mapunta sa impyerno. Wala naman silang paniniwala sa gano'n. So, ibig sabihin mga kapatid, na napakahalaga pala tayo ang role natin ng mga Kristiyano sa daigdig na ito. That is why sinabi ng bangal yun sa Matthew chapter 5 verse 13, you are the salt of the earth. And ibig sabihin, in short, we are the preserver of the world. Without us believers, without us Christians, ang daigdig na ito ay babagsak sa corruption. Mga kapatid. So tayo preserver, mga kapatid. Okay? Ang kasunod is verse 14. Pero kung ito may karugtong pa pala itong verse 13. Pero itong salt na ito, ang salt kasi kung wala na raw lasa itong asin, ay itinatapon na lang at inaapak-apakan kasi wala nang silbi. Kasi sa ibang sa Israel, may mga asin kasi daw po mga kapatid na yung buo. So, ang paraan nila para mapalasa yung pagkain, parang ididip nila yung asin doon sa pagkain. Then after that, kukunin ulit. Then after na kapag wala ng lasa ito, itatapon na lang. So ibig sabihin dapat mapanatili natin yung lasa natin or else magiging useless tayo, wala tayong kabuluhan. Itatapon na lang daw tayo. At apak-apakan na lang. We don't like that, mga kapatid. Diba? Especially, ang Panginoon, diba? I-discard ka na lang. Kasi wala ka ng kabuluhan. So, dapat ma-preserve, dapat mataglay-taglay talaga natin yung ating katangian bilang asin. And then sa verse 14, you are the light of the world. So, verse 13 at saka 14, una, we are the salt. And then, pangalawa, you are the light of the world. Try to imagine the world without light, mga kapatid. Try to imagine yung bahay natin kung walang ilaw. Di ba? So, ang hirap kumilos na ang bahay natin walang ilaw. So, ibig sabihin,
Ganon kahalaga yung role natin bilang mga mananampalataya, bilang mga tao. Sa daigdig dito, tayo yung ilaw. Bagamat kung titignan natin sa banal na kasulatan, originally, the Lord Jesus Christ is the light of the world. Sabi niya sa John chapter 8 verse 12, di ba? Sabi niya, I am the light of the world. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanibutan. Tantahan natin mga kapatid, ha? Pero pagdating dito sa Matthew chapter 5 verse 14, sinabi niya sa mga lagad niya, sinasabi niya sa atin that we are the light of the world. Okay? Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So, we are the light of the world. Ibig sabihin na if we continue to follow the Lord Jesus Christ, the light of Jesus is in us also. Kasi para tayo yung buwan, mga kapatid, di ba? Ang buwan, wala naman talaga sariling ilaw eh. So, yung ilaw ng buwan coming from the sun. So, the same with us. Our light comes from our Lord Jesus Christ. At itong ilaw na ito ay dapat na nag-radiate sa ating community, sa ating sambahayan. Tayo yung ilaw, mga kapatid. Kasi try to imagine, alam ko sa inyo, nakaranas na tayo ng mga brownout, napakahirap na walang liwanag. At ang liwanag na ito, mga kapatid, ay ito'y dulot ng salita ng Diyos, mga kapatid. The light that we have, hindi tayo magkataglay ng liwanag ng Panginoong Jesucristo kung wala yung salita ng Diyos sa atin. Kasi ang ilaw mismo, iba ang Panginoong Jesucristo ang ilaw, at ang salita niya ay siya ring ilaw natin. Na kapag taglay-taglay natin ang ilaw na ito yung liwanag natin na iraradiate natin sa ating kapaligiran, sa ibang mga tao. Kasi sinasabi sa Psalm 119, 105, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Di ba? Sa atin sa choir, sa atin sa Catholic Church, sa choir, kakanta natin yan kapag mga Lenten season. Ginagakanta natin na gospel acclamation, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa Psalm 119, verse 105. So, ibig sabihin, if we have Jesus and His Word in us, we possess this light. We possesses this light. And this light supposed to be radiating in our circle of influence, in our community, in other people, sa ating sambahayan. See, ganun pala kalaga yung role natin, mga kapatid. Tayo asin, tayo ilaw ng sanlibutan. Try to imagine na walang ilaw. Kaya nga dati, nung sa probinsya namin, from my younger, since my birth, till na umalis ako doon sa baryo namin, wala talagang, hindi nagkaroon ng kuryente. Nagkaroon lang ng kuryente nung nakaalis na ako. At kapag pumupunta kami sa mga sayawan dati, sa mga sayawan, yung mga pilapil ay merong kuminsan yung mga pilapil, lalo na kapag gabi, mga kapatid, mahirap mag-balance sa magdumaan sa pilapil kapag walang hawakan. Ngayon, kapag may pilapil, since na gabi, may mga pilyo or mga maluloko na mga kasamahan mo minsan, kapag sila yung mauna, lalagyan nila ng putik yung kawayan na hawakan. Ganun, mga kapatid. Kaya ang hirap talaga maglakad sa gabi na walang ilaw. Kung minsan may sulo kami. Yan, sulo, flashlight, ganun. Pero usually, dapat sulo lang or ilaw. Sulo, hindi pwede flashlight. Sa amin, dati, bawal ang flashlight. Lalo na sa amin kasi may mga detachment ng mga sundalo. Pinagbawal nila sa amin yung flashlight. Dapat sulo para nakikita yung mukha namin. Hindi flashlight. Or else kapag flashlight, masisita ka, ma-stop ka sa mga malapit sa mga guardhouse, sa mga post. Sabihin niya, hold! Sino yan? Yan.
So, napakalaga ng ilaw, mga kapatid. At bilang mga Kristiyano, ang ilaw na ito ay matataglay natin sa pagsunod natin sa ating Panginoon Kristo. At matataglay natin ang ilaw na ito at the same time na yung salita niya ay nasa atin. Kasi sinasabi ng Panginoon dito, sabi niya sa John chapter 8 verse 12, Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life. Sa ating pagsunod sa Kanya, magkaroon tayo ng liwanag, will have the light of life, liwanag ng buhay. At the same time, kapag ang salita ng Panginoon Kristo nasa atin, nagkakaroon tayo ng liwanag at tayo'y nagiging liwanag. Di ba? Kaya yung sinasabi sa Psalm 119 verse 105. And then, balikan natin yung Matthew chapter 5 verse 15. So, nor do the light So, ang sabi dito, nor they light a lamp and then put it under a vessel basket. Ibig sabihin, itong liwanag natin na ito ay hindi natin sinasarili. Hindi natin itinatago. Dapat natin itong ipinapakita, mga kapatid. Ipinapakita natin. Masilayan ng iba yung liwanag natin. At yung liwanag natin is, kung may taglay tayong liwanag, maaari tayong sundan ng iba para hindi sila maligaw o hindi sila mapahamak. Ano ibig sabihin, mga kapatid? In short, there are people na hindi naman talaga nagbabasa ng Bible, mga kapatid. Hindi naman nagbabasa ng Bible. They are just reading our lives, mga kapatid. They are just looking at us, how we live as the believer of the Lord Jesus Christ. Yun lang yung ginagawa nila. Kaya nga, sinabi dito ang ilaw daw natin, dapat hindi natin itinatago. Inilalagay sa lampstand, inilalagay sa taas para makita ng iba. Ibig sabihin, ipinapakita natin sa iba kung paano tayo mamuhay at kapag taglay-taglay natin ang ilaw na ito, sinusundan nila tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, there are people na hindi naman talaga nagbabasa ng Bible. Reliant lang sila doon. Sabi mo, nakasimba sila. Marinig nila yung first reading, coming from Old Testament, then yung Book of Psalms, then second reading from the New Testament, mga writings, mga letters, mga Catholic epistles. Then after that, yung bago mag-Alleluia, may may gospel antiphon. Verse sa Bible din yun. Then, after that, yung gospel. So, parang 5 lahat na ebanghelyo yung marinig nila. Maliban ba dun ay yung mga part sa banal na misa is galing lahat yun sa Bible. Kung aware tayo at nagbabasa tayo ng Bible, yung detail ng banal na misa coming from the Bible, mga kapatid. So, yun yung mga tao, yun lang, dependent lang sila o reliant lang sila doon sa every Sunday na makating sila ng misa. Pero, every day na magbasa sila ng Biblia, hindi. Kaya tinitingnan nila tayo. Tayo lang yung tinitingnan nila. Kung paano tayo mamumuhay, yun lang yung susundan nila. Kaya kapag may ilaw-ilaw kang daladala, susundan lang ng tao. Kasi kung walang ilaw, di ba sabi ko sa inyong delikado, baka mapahamak ka, madisgrasya ka. Kaya yung joke na nangyari, di ba yung mayroong tao na, nakwento ko na rin to nakasasakyan sila, nakakotse sila, nagalit yung nakamotor ba yun o nakabike na parang muntik na silang masagi. Sabi nung may kotse, sorry. Hindi nauna na ngayon yung nakabike na yun.
eh maloko yung nakakotse, yung may sasakyan. Pinatay yung ilaw. Ayun, bumagsak sila sa gilid ng kalsada. so, napakalaga ng ilaw, mga kapatid. And then sa verse 16, mga kapatid, sinasabi dito, actually sa King James Version, yun yung una ko na memorize. Sa King James Version, sabi doon, let your light shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father, which is in heaven. Just so, your light must shine before others, that they may see your good works, good deeds, and glorify your heavenly Father. May other part ng scripture, mga kapatid, dito sa Matthew chapter 5 pa rin, yung at dito sa Matthew chapter 6, patungkol sa almsgiving na hindi mo na dapat pinapakita. Ang context kasi dito, mga kapatid, is yung mga Pariseo na kapag magbigay sila, ipinapangalandakan nila or ipinagmamalaki nila. Then, pagdating dito sa Matthew chapter 5, mga kapatid, ay sinasabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. May sabihin, pwede naman makita ng iba yung paggawa natin ng kabutihan, pero sa karangalan ng Diyos, huwag sa ating karangalan. Kaya na kailangan ma-reconcile natin itong Matthew chapter 6 at yung Matthew chapter 5 verse 16. Ito yung Matthew chapter 6, ang pinapatungkulan kasi dito ng Panginoon, yung mga Pariseo na kapag magbigay sila ay talagang yung tinatawag na yung trompeta, yung talagang tumutunog yun. Nilalagay dun sa lagayan, talagang tumutunog. Talagang gusto nilang i-recognize sila, nakagawa sila ng kabutihan. Pero sa atin, yung paggawa natin ng kabutihan, hindi para tayo yung ma-recognize, kundi para ma-recognize ang Diyos. Na yung ginagawa natin, it is not because of our own, but it is because of God. Yun yung pagkakaiba. Gumagawa ka ng kabutihan para sa kapurihan ng Diyos. Hindi ka gumagawa ng kabutihan para sa kapurihan mo. Yung parang politiko na style. Sa atin, gumagawa tayo bilang mga Kristiyano. Dapat, ang paggawa natin ng kabutihan is not for our own glory. It is for the glory of God. Kaya yung sinasabi doon sa Psalm 115, mga kapatid, ayon sa ang Latin nun, ito mga kapatid, Psalm 115 verse 1, hanapin nyo. Buksan nyo po sa Bible. Okay. Okay. Psalm 115. Okay, yung sinasabi dyan, mga kapatid. And maybe dito tayo mag-end. Ibig sabihin, sa paggawa natin mabuti, pwede makita ng iba. Pero not para tayo yung maparangalan. But ang Diyos yung maparangalan. Yung sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Hindi natin angkinin yung glory. Tulad dito sa Psalm 115 verse 1. Ito sinasabi, mga kapatid, sa Psalm 115 verse 1. Okay. Sa Psalm 115 verse 1, sabi dito, not to us, Lord, not to us, but to your name give glory because of your faithfulness and love. Ayun sa Latin, ito yung Latin nyo. Non nobis Domini, non nobis sed nomini tuo da gloria. Not to us, Lord, not to us, but to your name give glory because of your faithfulness and love. So kapag makagawa man tayo ng kabutihan, ginagawa natin yun para hindi para sa ating kapurihan, kundi para sa Diyos. Kasi halimbawa, gagawa ka ng kabutihan, mga kapatid. Isipin natin. Kapag gumagawa ka ng kabutihan, yung ibinibigay natin na tulong, hindi naman talaga galing sa atin yan. Then how can we claim glory for it? Di ba? Yung binibigay natin,
Hindi naman talaga galing sa atin. It comes from God. Then why we will claim the glory? The glory must supposed to be for God. Ito yung sila sasabi sa Psalm 115 verse 1. Not to us, Lord, not to us, but to your name give glory because of your faithfulness and love. At yung kapag may ibinibigay tayo na tulong sa ating kapwa o sa ibang mga tao, hindi rin natin pwede angkinin yung glory. Hindi rin natin pwede angkinin na because it is because of us. Because remember, na everything that we have comes from God. So, ibig sabihin, dapat ang maparangalan is yung very source. Ay, Kuya Romy at saka Pablo. Yun yung, ang maparangalan, ang Diyos. Yung pinaka-source, not to us. Kumbaga parang, ano lang tayo, yung channel, gutter. Yung channel, di ba? Pag sinabing channel, daanan ka lang. You are not the very source of the blessings you are extending to other people. Ibig sabihin, hindi talaga natin pwede angkinin yung karangalan. Kaya maganda i-memorize lagi. Ito yung binabanggit ko na palagi. Kapag magsabi siya, ay, praise the Lord, kuya, salamat, ganun. And then, i-quote ko ito palagi. I-quote ko itong, not to us, Lord, not to us, but to your name give glory because of your faithfulness and love. So, ibinabalik natin ang karangalan sa Diyos. Kasi lahat na meron tayo ay hindi natin maaring angkinin natin. Yung sinasabi sa 1 Chronicle chapter 29, verse 14. Mga kapatid, di ba? Ang sabi dito sa 1 Chronicle, tingnan natin mga kapatid, Okay. We keep on repeating this already. Ano sabi dito sa sa 1 Chronicle chapter 29 verse 14? Actually, familiar to sa inyo. Narinig niyo ito sa original na yung unang version na kanta ni Don Moen na I Offer My Life. Sabi dito kinuha ni Don Moen yung bridge ng kanta na yun. Ano sinasabi dito? But who am I and who are my people that we should have the means to contribute so freely, for everything is from you, and we only give what we have received from you. So therefore, hindi natin pwede na ipagmalaki, na sa ating galing yun. Diba? You usually say, to God be the glory. Kasi sa Kanya galing. Yung mga bagay-bagay na yun, ibinabalik lamang natin. Kasi everything comes from Him. But who am I? Si King David ang nagsasabi dito sa prayer na to. But who am I? Tignan, tahari ito mga kapatid. Who am I and who are my people that we should have the means to contribute so freely? For everything is from you, and we only give you what we have received from you. Ibig sabihin, parang binabalik na naman natin. So therefore, hindi dapat tayo ang siyang mapaparangalan. Kaya nga, doon sa mga, usually kapag may nag-extend sa akin ng tulong, or may nagbigay sa akin ng tulong, I usually say, God bless you. Hindi ko na pinasalamatan na thank you. No? I am not saying that, parang, pinapractice ko na sa sarili ko na, halimbawa, kapag mag-post ako sa Facebook, i-recognize ko yung tao na, God bless you for extending your help. God bless you na lang, hindi na lang thank you. Yung term na ginagamit ko. Diba? Kahit dito sa, kung babasahin natin dito sa Gospel, dito sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 6, makikita natin na hindi ka dapat tumanggap ng, dapat hindi natin tanggapin yung pasasalamat kapag naglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya nga kung minsan sa banal na misa, medyo kumukontra yung kalooban ko kapag sasabihin salamat sa mga salamat sa mga ganito. Di ba? We're not supposed na ipapupus natin yung pangalan natin sa upuan, sa mga dinodonate natin.
Of course, kung minsan, yung tinatawag na transparency, yung nag-donate, baka malayo, para at least makita niyo yung pangalan niya na may nag-donate siya. Pero wag naman masyadong malaki. So yung kung bakit tayo nagbibigay, kung bakit tayo tumutulong, it is not because of ours. It is because it comes from God. Everything comes from Him. So therefore, glory must be given for Him, mga kapatid. So, yan mga kapatid. Yan sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 16, sa memorize natin. Let your light shine before men, that they may see your good works, and give glory to your Father which is in heaven. So, shalom, that is by now. Nag-alarm na sa taas. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Kasama ng ating mga mahal sa buhay, kasama ng ating mga ari-arian, kasama ng ating mga alaga, kahit mga alaga natin, mga kaibigan natin, mga malalapit sa atin. Iligtas na tayo ng Panginoon sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure, sa anumang disgrasya o sakuna. Iligtas tayo sa mga malulubang karamdaman, sa mga mabibigat na mga pagsubok. At iligtas din tayo ng Panginoon sa violation natin sa income. Shalom, that is by now signing off, my dear brothers and sisters. At maraming salamat pala sa 654 likes. Ang iba dyan ay maraming nag-flood like. At maraming salamat doon sa mga bago nag-follow. At sa mga nag-comment kanina, mga kapatid. Shalom! Signing off, my dear brothers and sisters, and may God bless.